200 taon ang ginugol ng sangkatauhan sa pag-aaral at paglikha ng 16 na super spider. Ang matingkad na kulay at anyo nito ay hudyat, nang taglay nitong napakamalakas na lason. Isang babae ang naghanap sa buong incubator, at 15 lamang ang kanyang nakita. Walang makapaghuhula kung nasaan ang isa pa. Nasa ibabaw pala mismo ng kanilang mga ulo. Habang si Peter ay nagmamayabang pa sa pagkuha ng litrato para sa Diyosa, hindi niya alam na ang super spider sa oras na yon ay itinuring na siyang biktima. Nang hindi niya namamalayan ay nakaakyat na ito sa daliri ni Peter. Nakita na lang niya itong kumagat ng pagkalakas-lakas. Ang matinding sakit ay nagtulak sa kanya na automatikong iwagayway ito. Tinitigan ni Peter ang kakaibang gagamba. Parang nakita ko na siya sa ang lugar. Hindi niya alam na ang maliit na sugat na ito ay lubos na magbabago ng kanyang buhay. Ngunit pag-uwi niya ay nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Pagkatapos ay simpleng bumati siya sa kanyang tito. Agad siyang bumalik sa kanyang silid. Pagdating niya sa silid, ay nakaramdam si Peter ng matinding antok at pagkahilo. Pagkatapos ay sumubsob na siya sa kama. Nang bigla, ay nagsimulang magparamdam sa isipan niya. Ang anyo ng gagambang kumagat sa kanya. Nang magising ulit si Peter, natuklasan niyang gumaling na ang malabo niyang paningin. Ngunit nagdulot ito ng pagtataka kay Peter. Pagkatapos ay napansin pa niya ang kanyang pangangatawan. Lalo na siyang lumakas, at ang kanyang bilis at liksi ay hindi kapani-paniwala. Kahit ang paghahabol sa school bus ay kayang-kaya niyang talunin si Bolt. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit nakadikit sa kanyang kamay ang poster sa bus at hindi niya maalis. Ngunit ito ay simula pa lamang ng tanghalian sa paaralan. Dumaan sa tabi niya ang Diyos ang si Mary Jane. May kutob siya na may mangyayaring masama, at tama nga siya, mabilis ang reaksyon ni Peter. Niyakap niya ang Diyosa at sinalo ang lahat ng gamit. Ang biglaang pagbabago ng kanyang katawan ay nagpagulo sa kanya. Tinanggal niya ang tinidor na nakakapit sa kanyang kamay. Mabilis niyang hinayla mula sa kanyang palso ang isang matibay at nababanat na sinulid ng gagamba na hindi niya kontrolado ang pagtama sa platito sa kabilang mesa. Likas na hinayla niya pabalik, ngunit ang mga tira ay natapon sa likuran niya sa katawan ng bully. Lagot na ako. Dali-daling nagkunwaring walang nangyari si Peter at umalis sa kantina. Ngunit ang platito na nakakabit sa sinulid ng gagamba ang siyang nagkanulo sa kanya. Nakarating sa koridor at akala'y ligtas na siya. Ngunit hindi niya alam na ang mga bully ay galit na papunta sa kanya para makipag-away. Muli niyang nadama ang panganib. Sa umandal ang ulo niya. Umiwas sa nakamamatay na suntok. Agad-agad, muli na namang sumugod ang kamao ng bully. Ngunit ang paulit-ulit na pag-atake ay para sa kanya ay slow motion lamang. Lahat ay madali niyang naiwasan. Isang maliit na tauhan ang sumubok na umatake mula sa likuran. Ang kanyang spider sense ay human dart at nakaiwas siya gamit ang isang backflip. At ang mga walang isip na pag-atake ng bully ay madaling nadepensahan ni Peter. Kaya naman, hinawakan niya ang kamay ng bully at sinuntok ito. Kinilig ang mga estudyanteng nanonood. Naramdamang may mali, dali-daling tumakbo si Peter papasok sa eskinita. Pagkatapos ay dahan-daang itinaas ang kanyang palad. Ang kanyang palad ay biglang nagkaroon ng napakaraming tinik. Tinitigan niya ang gagamba sa itaas, at sinubukan niyang ipakita ang kanyang kakayahan. Parang binuksan ni Peter ang kahon ni Pandora. Pinakawalan niya ang kanyang mga kapangyarihan. Nang makarating siya sa isang rooftop, bigla niyang naalala na kaya niyang magpakawala ng mga sinulid mula sa kanyang kamay. Kaya naman tinitigan niya ang crane sa kabilang gusali. Sige, lumipad ka. Pana ang web. Shazam! Sige, web! Ilang beses ko nang sinubukan ang galaw pero hindi ko mapanagana ang web. Tapos aksidente kong nagawa ang isang galaw. Ngunit bigla na lang may sumambulat na mga sinulid mula sa kanyang palso. Kaya't inihagis ni Peter ang sinulid patungo sa crane sa kabilang panig. Tinignan niya ang malawak na distansya sa kanyang harapan. Huminga ng malalim si Peter at naglakas loob na tumalon. Pag-uwi ni Peter, nakita niya ang kanyang crush na sumakay sa kotse ng campus bully.
Gusto rin niyang magkaroon ng sarili niyang sasakyan. Ngunit matapos niyang silipin ang mga presyo, nagtonto siyang kahit ang pinakamura ay hindi niya kayang bilhin. Ngunit ang isang anunsyo ng isang underground boxing match ang nakakuha ng kanyang atensyon. Basta't matalo niya ang kalaban sa loob ng 3 minuto, makakakuha siya ng $3,000 na premyo para mabili ang sports car at makuha ang loob ng kanyang iniibig. Napagpasyahan ni Peter na sumali. Pagkatapos ay agad na nagsimulang magdisenyo ng kanyang susuotin sa laban. Matapos ang maraming pagbabago at pagsubok sa gabi, sa wakas ay natapos na ni Peter ang disenyo ng kanyang damit panlaban. Ito rin ang hudyat ng pagsilang ng unang suit ni Spider-Man. Pagkatapos ay nagsanay si Peter sa paggawa ng mga web. Agad na naaakit ang atensyon ni May sa mga ingay sa loob ng silid. Nag-aalalang tinanong ni May si Peter kung ano ang mga ingay sa loob ng silid kanina. Sinabi ni Peter kay May na nag-eehersisyo lang siya para makasiguro na ayos lang si Peter. Umalis na si May. Samantala, puno na ng mga sapot ng gagamba ang silid ni Peter. Napansin ng tito niya ang sunod-sunod na kakaibang pag-uugali ni Pedro nitong mga nakaraang araw. Lubos siyang nag-aalala sa kalagayan ni Pedro, at labis na nag-alala sa kalagayan ni Pedro. Pero hindi niya magawang tanungin ito ng direkta. Magkataon namang pupunta si Pedro sa library ngayong araw. Kaya naman sinamantala ito ng tito niya at sinabing ihahatid na lang siya. Agad namang tinanggihan ni Pedro ang alok ng kanyang tito, dahil hindi naman talaga siya pupunta sa library. Pero determinado pa rin ng tito na ihatid siya roon. Ang pakay lang naman ng tito ay para makapag-usap silang dalawa ng masinsinan. Kahit ayaw ni Pedro, wala ring nagawa ang tito kundi pumayag na lang. Agad na inihatid ng tito si Pedro sa mismong pinto ng library. Habang nagmamadaling bumaba si Pedro, pinigilan siya ng tito. Nagbukas ng loob ang tito at sinabi ang mga pagbabagong napapansin niya kay Pedro. At napag-usapan din nila ang away niya sa eskwelahan. Ipinaliwanag ni Pedro na hindi naman siya ang nagsimula ng away, dahil si Pedro ay nasa napakahalagang yugto ng paglaki. Nag-aalala ang tito niya na baka siya ay magkamali ng landas. Sa tingin ng tito niya, kahit na may kasalanan ang kalaban, hindi ibig sabihin nun ay pwede na siyang saktan ni Pedro. Tandaan mo, mas malaki ang kapangyarihan, mas malaki ang responsibilidad. Ang pag-aalala ng tito niya ay hindi kaagad na naunawaan ni Pedro. Akala niya ay nag-aalala ang tiyuhin niya na magiging masamang elemento siya. Iniisip pa nga ni Pedro na mali ang pagkakaintindi sa kanya ng tiyuhin niya. Nag-init din ang ulo ni Pedro. Nagsimula siyang mayrita sa sermon ng tiyuhin niya. Naawa na rin ang tiyuhin niya kay Pedro na nagwawala. Natanto rin ni Pedro na medyo nasobrahan siya sa mga sinabi niya. Tapos, wala nang masyadong sinabi ang tiyuhin niya. Sinabi lang niya kay Pedro na sasanduan niya ito sa tamang oras. Pagkababa ni Pedro sa sasakyan ay hindi siya dumiretso sa libraryo, kundi lumingon siya at nagpunta sa arena ng pakikipaglaban. May isang malaking lalaki sa ring na sinasaktan ng todo ang kalaban. Ang sobrang karahasan ng eksena ay nakapagparamdam kay Pedro ng takot. Pinapanood niya ang sunod-sunod na pagkatalo ng mga kalaban. Agad na nagkagulo ang mga manonood sa baba. Malinaw na ang pagkuha ng 3,000 pesos na premyo ay hindi madaling gawin. Ngunit para makamit ang pabor ng Diyosa, walang pag-aalinlangang tinungo ni Peter ang entablado. Nakakagulat. Isang taong gagamba. Hindi pa natatagalan nang makagat si Peter ng gagamba sa laboratorio, ay nagkaroon siya ng pambihirang kakayahan. Hindi lang gumaling ang matagal na niyang malapit na paningin, kundi nagkaroon pa siya ng 9 na abs, at nakakapag-akyat pa siya ng pader, para makabili ng isang mamahaling sasakyan at mapansin ng kanyang crush. Napagpasyahan niyang sumali sa isang wrestling competition. Basta manalo siya sa loob lang ng 3 minuto, makakakuha siya ng malaking premyo. Ang galing, Spider-Man. Siya ang human spider. Hindi, mali ang tawag mo. Umakyat ka na, bobo. Pinagbabato ng lahat ng tao si Peter ng basura para ipakita ang kanilang pagkadismaya sa kanya. Ngunit hindi nito maaapektuhan ang pagpupumilit ni Peter na kumita ng pera. Habang dahan-daang binababa ang 8 patang butiki, ginamit ng mga tauhan ng bakal na kadena para atali ang paligid, para pigilan si Peter na tumakas sa kalagitnaan ng laban. Habang tumutunog ang kampana para sa laban, sumugod ang higanteng nilalang papunta rito. Tumalon si Peter. Napahamak siya. Pinaulanan niya ng
ng mga web para umiwas sa mga atake. Ngunit ang higante ay walang awa. Kinuha nito ang isang upuan at ipinaghahagis sa kanya. Si Peter na walang kaalam-alam ay tinamaan nang bigla ang pag-atake. Sa kritikal na sandali, nagsimulang magsipa si Peter ng mabilis at paulit-ulit sa napakalaking mukha ng kalaban. Sa loob lang ng wala pang isang minuto, nanalo na si Peter sa laban na hindi inaasahan ng lahat pero hindi inakala ng inosenteng si Peter na ang sinabing 3,000 pesos na premyo sa panalo ay hindi naman pala ibibigay ng manloloko at madamo na amo. Binayaran siya ng 100 yuan dahil ang usapan ay 3 minuto pero 30 segundo lang ang ginamit ni Peter. Nakita agad ni Peter ang pangit na ugali ng mga mapagsamantalang negosyante pero bilang isang high school student na walang karanasan sa mundo, kailangan ni Peter na lunukin na lang ang sama ng loob. Nang siya ay tumalikod na, isang matandang lalaking may puting buhok ang pumasok sa opisina. Anong gagawin mo? Ilagay mo na sa bag ang pera. Sinaktan ng magnanakaw ang amo at ninakawan ng isang bag na puno ng pera. Tumakbo papalapit kay Peter habang ang amo ay sumisigaw sa likuran. Si Peter na nakatayo sa gilid ay nagpas siyang huwag pansinin. Pinalaya niya ang magnanakaw. Masayang masaya si Peter sa oras na yon. Ngunit hindi niya alam na ito ang magiging pinakahihinayangang desisyon niya sa buhay. Habang hinihintay niya ang kanyang tito na susando sa kanya pauwi, ay nasaksihan niya ang isang pamamaril. Dahil pakialamero, lumapit siya para tignan. Ang biktima ay ang kanyang tito pala, ngunit hindi niya alam. Ang mismong kriminal na pinalaya niya ang may sala. Ngayon lubos ang kanyang pagsisisi. Ngunit katotohanan na ang lahat ng ito. Ang tanging magagawa niya ay ang gawing galit ang lahat ng kalungkutan. Kaya isinuot ulit ni Peter ang kanyang kasuotan bilang Spider-Man. At naging Spider-Man, nangangaso ng mga magnanakaw sa madilim na kalye ng lungsod. Agad niyang natunton ang kriminal dahil sa tunog ng sirena ng pulis. Pagkatapos ay tumalon pa siya sa ibabaw ng sasakyan ng mga magnanakaw at agad na sinuntok ang bubong ng sasakyan. Ang mga magnanakaw ay napilitang magpaputok ng baril, ngunit naiwasan ni Peter ang lahat ng bala. Pagkatapos ay tumalon siya sa harap ng sasakyan. Isang suntok lang, nasira na ang buong windshield. At dahil doon, bumangga ang sasakyan sa gate at tuluyan ng nasira. Ang mga magnanakaw ay napilitang tumakas at pumunta sa pabrika. Ngunit kahit na ganon, hindi niya maiiwasan ang puot at paghihiganti ni Peter. Madali lang na napahinto ni Peter ang magnanakaw. Ngunit hanggang sa mga oras na yon, nakita niya lamang ang tunay na anyo ng magnanakaw. Salamat. Kung hindi lang ako naging mapagmataas, hindi sana nawala si Tio Ben sa mundo. Samantala, patuloy pa ring nang iinsulto ang magnanakaw at hindi nagsisisi. Hindi na napigilan ni Peter ang kanyang katarungan. Isang kamay lang niya, nabali na ang palso ng magnanakaw. Natakot ang magnanakaw sa kanyang lakas at paatras ng paatras, hanggang sa nadulas at nahulog sa labas ng bintana. Kahit na nabigyan na ng hustisya ang paghihiganti, nawala na ng saysay ang lahat. Hindi na babalik si Tito. Naalala ko ang mga sinabi ni Tito noon. Mas malaki ang kapangyarihan, mas malaki ang responsibilidad. Sa wakas, naunawaan ko ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon. Simula ngayon, ang matuwid na Spider-Man ay gagalaw sa mga lansangan, kung saan may kasamaan. Araw-araw pagkatapos ng klase, naglalakbay siya sa lungsod. Sa bawat sulok at suka ng lungsod, nilalabanan ng mga kriminal. Lahat ay lubos na mausisa sa di kilalang bayaning ito. Araw-araw pa nga siyang nasa unang pahina ng mga dyaryo. Ngunit dahil ang may-ari ng pahayagan na si Eddie ay hindi pa rin nakakakuha ng malinaw na larawan ni Spider-Man. Kaya naman agad na nag-alok ng malaking halaga bilang gantimpala para sa isang malinaw at hindi blur na litrato ni Spider-Man na nagbigay kay Peter nakakatapos ng magtapos ng pag-aaral ng isang oportunidad ong makapagtrabaho. Sa bawat pagsagip niya, ay laging may dala siyang kamera para magpa-picture. Tapos ibinebenta niya ang mga eksklusibong litratong ito sa may-ari ng dyaryo kapalit ng pera. Pero si Eddie ay isang sikat na kuripot. Lagi na lang may dahilan para magpababa ng presyo. Sinasamantala ang kita ni Peter. Wala namang magawa si Peter kaya tinitiis na lang niya. Ngunit ang buhay ng isang superhero ay hindi kayang maging mapayapa. Sa taunang pagtitipon ng Oscorp, natuklasan ni Peter na ang matagal na niyang crush ay niligawan na pala ng kanyang matalik
matalik na kaibigan na si Harry. Gayunpaman, sinisisi niya lamang ang kanyang sarili dahil sa kawalan ng tapang na umamin. Ngunit biglang umingay ang kanyang spider sense. Sumunod na segundo, isang Green Goblin na nakasakay sa isang glider ang biglang sumalakay sa bulwagan. Isang biglaang pangyayari. Nagkagulo ang lahat sa lugar. Agad na nagpakawala si Peter ng kanyang web para iligtas ang mga tao. Samantala, nasa panganib na rin ang Diyosa. Malapit nang lumitaw ang Spider-Man. Samantala, tinutukan na ng Green Goblin ang mga miyembro ng board. Isang kalabasa bombang sumabog sa paanan nila. Kasabay ng pagsulpot ni Spider-Man, napabagsak si Green Goblin ng isang sipa. Ngunit si Green Goblin, na may taglay na napakalakas na kapangyarihan, madaling nadaig ang mga pulis. At sa malakas na suntok ni Spider-Man, nakapagpigil siya ng walang kahirap-hirap at agad siyang sinipa ni Green Goblin papalayo ng ilang metro. Sumunod ang Green Goblin na nakasakay sa kanyang glider. Habol na habol kay Spider-Man. Samantalang si Peter, nakita niyang malapit nang mahulog si Mary Jane, at sa pag-aakalang ililigtas niya ito. Nang dahil sa pagmamadali ni Peter na mailigtas ang babae, unang tinakpan niya ang mukha ng Green Goblin gamit ang kanyang mga web. Pagkatapos ay sinira niya ang glider gamit ang kanyang mga kamay. Nawala ng kontrol ang glider at lumipad palayo si Green Goblin. At sa mismong sandaling iyon, si Mary Jane ay nahulog. Sumunod si Spider-Man. Sa mismong pagkakahawak kay Mary Jane, ay nagpakawala siya ng web pataas. Sabay talon pabalik pataas nang tumama sa lupa. Pagkatapos ay lumipad si Spider-Man kasama si Mary Jane sa syudad. Ang klasikong eksena ring ito ay di malilimutan. Sino ka? Ang mabuting kapitbahay mo, si Spider-Man. Nung mga panahong iyon, si Mary Jane ay umibig kay Spider-Man. Tunay ngang siya ang pinakamalupit na babae sa serye ng Spider-Man. Pero walang nakaalam na ang tunay na pagkatao ni Green Goblin ay si Norman, ang tagapagtatag ng Oscorp, at ama rin ni Harry, ang matalik na kaibigan ni Peter. Noong nakaraan lang, ang kumpanya ni Norman ay nakapagpanukala ng isang set ng mga advanced na kagamitan sa paglipad. Plano niyang ibenta ang mga ito sa militar. Ngunit ang mga pinuno ng militar ay hindi gaanong interesado sa kanilang mga sasakyang panghimpapawid. Sa halip, mas interesado sila sa kanilang dinidevelop na pampalakas ng katawan. Isang doktor ang nagsabi sa opisyal, nasa eksperimento pa lamang ang pampalakas ng katawan. Mayroon itong malinaw na side effects. Pagkatapos ay sumunod si Norman at pinutol ang sinasabi ng doktor. Sinabi niya sa militar na handa na ang enhancer para sa pagsusulit sa tao, pero hindi pinaniwalaan ng mga opisyal si Norman. At nagpas siyang kanselahin ang kanilang pondo sa pananaliksik dahil sa malapit ng masayang ang kanyang pinaghirapan. Nagdesisyon si Norman na siya na mismo ang magsagawa ng pagsusulit sa tao. Pagkatapos ay kinuha ni Norman ang berdeng enhancer. Hindi niya pinansin ang pagpigil ng doktor sa likuran niya. Pilit niyang ipinasok ang enhancer sa kanyang katawan. Nakita ni doktor kung gaano kadeterminado si Norman. Kaya naman, tinulungan na lang niya itong tapusin ang eksperimento. Pagkatapos, humiga si Norman sa mesa ng eksperimento. Matapos siyang maayos na maipwesto ni doktor, ipinapasok na niya si Norman sa loob ng eksperimento capsule. Nang masiguro nilang pareho na walang problema, pinindot na ni doktor ang switch para sa pag-inject ng enhancer. Ang nana-enhancer ay agad na nagpuno sa buong eksperimento capsule. Agad na nalunod si Norman sa makapal na usok na kulay berde. Hindi man lang napapanaginipan ng doktor na ito. Siya mismo ang gagawa ng isang demonyo. Nakita niyang matindi ang reaksyon ni Norman sa gamot. Agad na pinatigil ng doktor ang eksperimento. Pagkatapos ay dali-daling tumakbo ang doktor papasok sa silid ng eksperimento para tingnan ang kalagayan ni Norman. Nang bigla na lang dumilat si Norman. Tapos bigla niyang sinakal ang doktor. Parang ibang-iba na si Norman noon. Parang lalong lumakas ang mga masasamang nasa isip niya. Nagkaroon siya ng split personality. Tapos namatay ang doktor sa kamay niya.
para makapaghiganti. Napatay niya mismo ng gabing iyon ang mga opisyal ng militar na magpuputol sa pinagkukunan ng pondo niya. Dahil din dito, tuluyan ang naputol ang pinagmumulan ng pondo ng kumpanyang OS. Nagpulong ang mga shareholder para makipag-agawan sa mga kita at tinanggal sa pwesto si Chairman Norman. At balak nilang ibenta ang kumpanya sa mga kakumpetensya. Kaya niya pinatay ang lahat ng shareholder sa taunang pagtitipon. Pero nagkaroon na rin siya ng alitan kay Spider-Man. Ito ang pinakamalalang pagsabog na naranasan ni Spider-Man. Ganito ang ginawa sa kanya ni Green Goblin. Dahil nalaman na niya ang tunay na pagkatao ni Spider-Man. Paano nga ba nadiskumber ang pagkatao ni Spider-Man? Magsisimula tayo sa hindi kalayuan. Para mahanap si Spider-Man, marahas na pumasok si Green Goblin sa newsroom. Sinikap ng amo na pilitin siyang aminin kung sino ang nagbigay ng litrato ni Spider-Man. Ngunit ng mga sandaling iyon, nagsitakbo si Spider-Man para tumulong. Subalit handa na ang Green Goblin. Ginamit niya ang lason para pagtakpan si Spider-Man. Ngunit hindi niya ito pinatay. Pinili niyang dalhin ito. Dahil nahumaling siya sa mga superpower ni Spider-Man. Naniniwala siyang kung sila'y magsasama, magiging walang kapantay sila. Ang paggawa ng isang malaking bagay ay hindi na mahirap. Malinaw na hindi papayag si Peter. Hindi rin naman nagmamadali si Green Goblin. Hinayaan niya itong mag-isip at maghintay ng sagot. Hindi niya naman talaga pinansin ang sinabi ni Green Goblin. Ngunit agad din siyang nakaranas ng isa pang nakakainis na pangyayari. Sinugod si Mary Jane, ang diyosa ng mga basagulero. Buti na lang at nakita ito ni Peter. Pagkatapos, may lumitaw na mga sinulid ng gagamba. At isa-isang inilayo ang mga basagulero. Sino ba naman ang makakatalo sa Spider-Man? Agad-agad niyang napabagsak ang lahat. Pero nakatalikod si Peter na hindi nakamask sa diyosa habang ginagawa iyon. Susundan na sana siya ng diyosa. Sumunod na nangyari, nakababaligtad si Peter na nakasuot ng hood sa likod ng diyosa para magpasalamat sa paulit-ulit na pagliligtas sa kanya ni Spider-Man. Iniangat niya ang kalahati ng maskara ni Spider-Man at hinalikan siya nito ng may pagmamahal sa gitna ng malakas na ulan. Kinabukasan, isang sunog ang sumiklab sa isang apartment sa tabi ng kalsada. Sa kritikal na sandali, si Spider-Man ay dumating sa tamang oras. Isang napakagandang pag-ikot papasok sa apoy. Matagumpay niyang nailigtas ang isang sanggol. Muling may narinig siyang sigaw ng babae mula sa itaas. Walang pag-aalinlangan siyang bumalik sa nagliliyab na gusali. Pagkaakyat niya ay natuklasan niyang patibong palayo ni Green Goblin. Nang malaman nitong tumanggi si Peter na makipagtulungan sa paghahari sa mundo, ang madilim na si Green Goblin ay biglang bumato ng panaksak. Mabilis man ang reaksyon ni Peter. Nagsugat pa rin siya sa braso dahil sa lumilipad na kutsilyo. Agad niyang ginamit ang kanyang mga web para mahawakan si Green Goblin at sinipa ito palayo. Habang sumasabog ang gusali, nagsamantala rin si Spider-Man para makatakas. Dahil birthday pala ni Tita May ngayon. Ayaw palampasin ni Peter ang napakahalagang family gathering na ito. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Harry ay kasama ang kanyang girlfriend para mag-celebrate ng birthday ni Tita May. Kasama rin nila ang ama ni Harry. Nahuli pa rin si Peter. Para hindi matuklasan ng iba ang kanyang tunay na pagkatao. Nagtago si Peter isang segundo bago sila pumasok. Mabuti na lang at mabilis siyang nakadikit sa kisame. Kung tumingala lang sana sila, mahuhuli siya. Dali-daling nagpalit ng damit si Peter at pumasok sa pintuan. Habang naghahanda na silang kumain, napansin pa rin ni Tia May ang sugat sa braso ni Peter. Nang buksan ni Tia May ang manggas niya, biglang namutla si Norman. Dahil nakilala niya agad ito. Ang sugat na dulot ng bomba sipa. Agad niyang iniwan ang mga kubyertos at nagsinungaling na may napakahalagang bagay at kailangan ng umalis. Kinagabihan, binomba ng Green Goblin ang silid tulugan ni Tia May. At ikinagulat nito kaya nabaliw ito. Pagkatapos ay dinukot pa niya si Mary Jane, ang pinakamamahal ni Peter. Binibigyan ni Green Goblin si Peter ng dalawang pagpipilian. Ang isa ay ang taong pinakamamahal niya. At ang isa naman ay ang 12-dosenang inosenteng mga bata. Tingnan natin kung pipiliin niyang maging bayani pa rin ng bayan. O maging isang tapat na kasintahan ni Mary Jane. Normal lang na mahirapan ng sinuman sa ganitong napakahirap na desisyon. Ngunit pagkasabi pa lang niya noon, sabay na binitawan ni Green Goblin ang dalawang kamay niya. Agad na tumalon si Peter para saluhin ang diyosa. At gamit ang kanyang mga sinulid ng gagamba, naabot niya ang cable car at nahawakan iyon. Malinaw na hindi magtatagal ang
mga sinulid. Sinabi ni Peter sa Diyosa na umakyat na sa cable car, nang biglang sumulpot si Green Goblin at may hawak na patalim. Ngunit sinalakay siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga tao pala sa tulay ang tumulong. Dahil sa pagtulong ng mga tao, matagumpay na nailagay ni Peter ang cable car sa dumadaang bangka. Ang nawawalang focus ni Peter ay ikinulong ng Green Goblin gamit ang lubid, at dinala siya nito sa isang abandonadong palapag. Kasunod nito ay lumipad ang isang kalabasa bomb. Tinangay ng pagsabog si Peter at malubhang nasugatan siyang bumagsak sa lupa. Pagka tayo ay pinagsusuntok ulit siya ni Green Goblin ng walang kalaban-laban. Nagpakawala si Peter ng spiderweb para pigilan si Green Goblin. Ngunit walang nangyari. Pagkatapos ng isang sunod-sunod na pag-atake, tumalon si Green Goblin at sinipa si Peter palayo. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay, ang susunod na plano ni Green Goblin ay ang unti-unting pagpapahirap kay Mary Jane hanggang sa mamatay ito. Walang lalaking makakapagtimpi niyan. Biglang sumabog ang adrenaline ni Peter. Agad niyang nahuli ang papalapit na sibat, at tinulak niya si Green Goblin ng ilang metro ang layo. Agad na sinundan ng pag-atake. Ginamit ang mga sinulid para mapahinto siya. Tapos ibinagsak ang pader sa likuran. Nang mahirap nang makatayo si Green Goblin, muli siyang lumipad ng ilang metro. Parang si Papay ang lakas ni Peter, sunod-sunod ang suntok. Sa wakas, natalo na niya ang makapangyarihang Green Goblin. Ngunit ito pala ay plano lang ni Green Goblin. Unti-unti niyang tinanggal ang maskara. Isang pamilyar na mukha ang sumalubong. Ang ama pala ng kaibigan niyang si Harry. Samantala, si Norman naman ay pabalik-balik ang pagkatao. Hindi niya alam kung mabuti ba o masama ito. Ngunit ang palihim niyang pagpindot sa control switch ay nagpapahiwatig na wala nang balikan si Norman. Unti-unting umangat ang glider sa likuran, at patuloy na nilalamang ni Norman si Peter para makuha ang atensyon nito. Paalam na, Spider-Man. Sa huli, si Norman din ang nagdusa dahil sa kanyang mga ginawa. Pagkamatay ni Green Goblin, ibinalik ni Spider-Man ang kanyang bangkay. Nakita ito ni Harry, at naniniwala si Harry na ang kanyang ama ay pinatay ni Spider-Man. Isang araw, pagbabayaran din ito ni Spider-Man.